Alam mo, ang lisensya, hindi nyo privilehiyo yan. Hindi nyo karapatan yung privilehiyo yan, pwede tanggalin anytime. Alam ko naman yun, sir. Pero nasa tama naman katwiran ko, Wala, sir. nasa third lane ka, reckless ka pumasok ka. Sige, sir. Ito na, sir. Reckless nga ako, sir. Pero lahat kasi ganun So, ginagawa, sir. ang ibig mo ba sabihin, gusto mo, manghuli muna na lahat bago ka magpahuli? Oo, Sir, hindi. sir, ba't ako lang kasi nakita niyo, sir? Inasarap ko, hindi niyo nakita. Ito ang video ng paghuli ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao sa isang driver ng ride-hailing company. Nangyari ito noong nakaraang Huwebes, April 7 sa Panay Avenue, Quezon City. Base sa impormasyon, muntik na umano nitong mabangga ang LTO Mobile Patrol nang biglang lumipat ng lane. Sinasabing hindi gumamit ng signal light ang taxi driver at tinangkapang tumakas kaya hinabol ito ng mga tauhan ng LTO. Makikita sa video na tila ipinipilit pa ng driver ang kanyang katuwiran sa LTO chief kahit aminado naman ito sa kanyang pagkakamali. Ayon sa LTO, inisyohan na nila ng show cause order ang driver. Pinagpapaliwanag din ng kumpanya nito dahil sa dami umano ng reklamong natatanggap ng ahensya laban sa kanila. Sa kabila ng mga nangyari, tiniyak ni ASEC Lacanilao na hindi siya makikialam sa isasagawang investigasyon. May nakaschedule siya na hearing sa 14. Although hindi ako makikialam doon, Intelligence Division ang mag-handle doon. Kailangan nilang sagutin, pati yung kumpanya niya, yung mga nagiging violation na, kasi medyo pasaway ang mga driver nila na kailangan talagang dapat tingnan at kasi ang dami na reklamo sa amin pwera pa yung nahuli ko. Dalawang reklamo ang kinakaharap ng driver, reckless driving at pagtakas umano sa mga enforcer na sumita sa kanya. At suspensyon sa pagmamaneho hanggang sa posibleng pagkansela ng lisensya ang maaaring kaharapin ng driver. Hindi rin ligtas sa posibleng parusa ang iba pang driver ng kumpanya na may kinakaharap ding reklamo. Tapos lalo na yan, may mga demerit points. Yung mga driver nila na nakita na may mga record na ang daming mga violation, delikado ma-revoke na yung mga yun. Ayon sa LTO chief, Marso pa lang ay umabot na sa 8 ang natanggap nilang reklamo laban sa naturang electric taxi company. Paalala ng mga otoridad, responsibilidad ng bawat motorista ang sumunod sa batas upang maiwasan ang aksidente at mapanatili ang kaligtasan sa lahat ng lansangan. Dahil sa huli, hindi lamang lisensya ang maaaring mawala, kundi pati buhay ng inosenteng motorista at pasahero. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.